Kahapon po may lumutang na balita na ano daw, nag-confirm na ba ng attendance si dating Pangulong Digong sa inyong Quadcom hearing on Thursday? Wala pa ring advice sa TED no na nakarating sa amin, but we already sent out the invitation. Pinadala na po namin ito. Dahil po dun sa huling pagdinig ng Quadcom, sinabi po ng abogado ng dating Pangulo na after November 1 ay pwede po namin siya maimbitahan. That's why nakaschedule po kami ngayong Huwebes, November 7, at napadala po namin yung aming invitation sa kanya. Okay, sige po. So, mas maganda nga po ating naiklaro itong balitang ito. So, meron na pong imbitasyon, natanggap na po ito. Pwede ho bang pangunahan ko na ang mga pwede mangyari? Kung sakasakali pong hindi pa rin po sumipot ang dating Pangulo, what's next? Well, tuloy-tuloy pa rin yung aming pagdinig dun sa usapin tungkol sa extrajudicial killings at saka dun sa drugs. No? Kasi pinag-aaralan po namin ngayon yung usapin tungkol sa droga, kung paano ba ito pumapasok dito, kung merong tayong efforts para ma-dismantle yung mga clandestine shabu laboratories. So kung ito po'y na-dismantle lahat, maaaring ito'y dinadaan no, sa mga ports natin through smuggling activity. So yun po ang gusto nating matukoy. At sino po yung mga personalities na sa likod nitong smuggling na ito. No? So far, ang aming nakikita, Ted, ay yung involvement, na maaaring involvement ng alleged drug lord na Charlie Tan at Michael Yang, no? Na kung saan ay sila ay very influential sa Bureau of Customs. Mula doon sa statement na binitawan ni former intelligence officer ng Bureau of Customs na si Jimmy Guban. So doon ho kami umaangkla sa ngayon at doon namin tinitingnan base sa kanyang information kung sino pa yung maaaring personalities na nasa likod nitong pag-i-smuggle nitong mga drogang ito. Opo. So sino po ang mga nakalista na po at nag-confirm ng attendance po sa hearing na ito ng Quadcom on Thursday, Congressman, kung mamarapatin po ninyo? Yes, so Ted, no, so far inimbitahan po namin lahat, no? Kasama na rin diyan ang dating pangulo, kasama rin po diyan ang congressman, ang anak na congressman ni dating pangulo at yung kanyang son-in-law na si Attorney Mans Carpio, dahil po nabanggit ito ni nabanggit po ito ni Mr. Jimmy Guban. At para naman po maging fair, binibigyan po natin ng pagkakataon na masagot po itong mga allegation dahil seryosong allegations po ito. Napaka-unfair naman kung hindi po natin madidinig yung panig naman ng inaakusahan. Kaya inimbitahan namin sila rito. At of course, lahat po ng mga ahensya ng gobyerno na tumutukoy po dito sa usapin tungkol sa illegal drugs, gaya ng PIDEA, ng PIDEG, ng NBI, DOJ, no? Yan po lahat, Immigration, Bureau of Customs. So lahat po yan na naimbitahan po natin. Opo, so hindi na po, wala na po sa next hearing sila Garma at saka sila Leonardo kasi hindi na sila subject dito? Ay, great. Kasama pa rin pala. Kasi yung umaga, ang unang dalawang topic kami sa Huwebes sa Tento. Ang uunahin naming topic ay yung dangerous drugs na topic. And then sa hapon, gagaya ng na ginagawa namin tuwing may pagdinig ang Quadcom na bandang hapon, tatalakayin naman namin ay yung EJK naman. Tuloy-tuloy po ito. The continuation lang po ito ng aming last hearing na kung saan si Colonel Garma, Colonel Leonardo, at yung iba pang mga PNP na pinatawag namin ang siya namang aming resource persons.